Sa bawat bahay na itinatayo, may pangarap na inaangat. Sa bawat plano na pinipirmahan, may tiwalang pinagkakatiwala. Ngunit paano kung ang inaasahan nating magtatayo ng ating tahanan ay siya palang magdudulot ng ating pagkalugmok? Ngayong araw, sisilipin natin ang mga kwento ng hindi profesional na asal ng ilang arkitekto sa Pilipinas. Mga kwentong hindi makikita sa plano pero malinaw na marka sa buhay ng tao. Ano ba to? Sobrang dami naman yung pinapagawa niya. Hello, Miss Marindo. Yes. Nakikita mo ba to? Bali ito, may piniperabise dito si Miss Janko. Ngayon, itong gagawin mo ha. Bukas deadline na ito. Oo, bukas. Lahat po to? Oo. Sige, gawin mo yan. Ito pong project na yung ginagawa ko, puro pangalan naman niya yung nakalagay. Ako nagpapakahirap pero siya lang nabikinabang. Ano ba to? Bahala na nga. Sa likod ng mga proyektong pinupuri, may mga batang arkitektong pinipiga hanggang sa maubos. Kapag ang mentorship ay nagiging pananamantala, hindi na ito profesionalismo. Ito ay abuso. Ano ba to? Bahala na nga. Kamusta na kayong pamilya ko? Tawagan mo. Hello, Nak? Hello, ma'am. Kamusta kayo dyan? Sa awa ng Diyos, mabuti naman po. Kayo, kamusta po kayo dyan? Ito, ang daming trabaho. Tsaka malamig dito ngayon. Diyan, kamusta yung panahon dyan sa inyo? Ito nga po, tag-ulan na naman. Medyo marami na rin yung tuloy yung ginawa na ng paraan ni Lolo. Matanong ko lang po, ano na pong balita sa'yo papagawa nating bahay? Yun nga eh. Kaya mo, konting tista lang na. Konting ipon na lang. Pag-uwi ko, magkakabahay na rin tayo. Pat na siguro to pang patay ng bahay. Tawagin nga si architect. Hello, architect? Yes, ma'am. Good morning po. Nakapag-ipon na kasi ako, architect, at gusto ko na sana magpatayo ng bahay. Pwede ko bang malaman kung magkano yung gagastusin? Sige po, no problem po. Bali, proceed po tayo sa quotation. Send ko po sa inyo agad. Kailan niyo po ba gusto? Gusto ko na sana matapos as soon as possible. Sige po, walang problema. Bali, update ko na lang po kayo agad next week. Sige po, salamat. Thank you po. Buong tiwala niyang ibinigay ang kanyang pinaghirapang ipon. May kontrata, may plano, may pangako. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naudlot ang proyekto. Hindi kaya ako pinapansin nito ni architect. Ba't to? Down na ako eh. Hindi kasi sumasagot tong architect na kinausap ko eh. Subukan mong tawagan, baka may ginagawa yun. Ayun, nag-ring. Hello po, architect. Kamusta po yung project, yung site? Hello po, architect? Hello po? Wala nang sagot, wala nang update, wala na ring arkitekto. Hindi lang, pero yun na wala eh. Pangarap natin yun. Kung magalala, ma'am. Babawi tayo. Ipapagawa natin. Tignan natin ka nag-ipunan. Ito ang tinatawag na client abandonment, isang malinaw na paglabag sa etika ng propesyon. Good morning po, ma'am. Ito po pala yung mga plano po natin ng gawa. Papakita ko lang po sa inyo, ma'am. Architect, bakit parang kahawig na nakita ko sa online yung plano mo? Parang ganito, oh. Parang hindi naman, ma'am. Standard lang po yan, ma'am, pero Kinopya mo ba yan? hindi po. Kung makikita niyo po, ibang-iba po yan, ma'am, pero may hawig, pero iba yung gawa natin. Maganda po yung gawa natin, ma'am. Hindi mo ba dapat nakaayon sa lote namin? Sa kagustuhang makatipid,
May mga arkitektong nagre-recycle ng mga plano nang walang pagsasaalang-alang sa site, klima o pangangailangan ng kliyente. Kapag minamadali ang disenyo, ang nawawala ay kaligtasan, function at responsibilidad. Ang murang plano ay maaring magastos sa hinaharap. Hello, good morning, Hi, ma'am. good morning po. Kayo po may kausap ko? Opo. Nakita ko kasi yun sa Facebook page nyo. Ang mura ng services nyo ah. Legit ba to? Oo, ma'am. Matagal na ako sa construction. Meron ba kayong kahit ID man lang? Kasi ang hirap magtiwala ngayon. Ang daming scammers eh. Ano kasi, kaka-renew ko lang, kaya wala pa ngayon. Pero legit to, ma'am. Legit to. Relax ka lang. Hindi lahat ng nagdedesenyo ay lisensyado. Handa ka bang isugal ang buhay ng pamilya mo para sa mas murang singil? Ang arkitektura ay hindi eksperimento. Isang maling desisyon, isang buhay ang kapalit. Ang tagal naman. Ang pangit-pangit ng mga gawa nyo. Halika nga kayo dito. Naku, dugay kayo mo diya pa. Dugay kayo. Gabi pa mo diya. Kadugay. Uy po, ito na yung metro na pinapakuha mo. Asan na ba yung architect mo? Ewan ko nga po, magla-lunch break na, wala pa rin. Di na sumusulpot yan. Paano tayo makakasukat na ito? May plano pero walang arkitekto sa aktual na konstruksyon. Ang arkitekto ay hindi sumasagot sa problema. Ito ay tumatakbo sa pananagutan. Asan na ba yung architect natin? Dapat nandito siya sa site. Oo nga, kanina, pumunta na yung kliyente dito, nagagalit na. Lagi na lang wala. Kahapon na, sumaglit lang dito, sabi na pupunta siya maaga ngayon. Ano na sasabihin natin sa kliyente natin yan? Ewan ko nga po rin, sa akin na nagagalit. Naku, pupunta lang dito, magdadala ng Royal at Sprite. Ang arkitektura ay hindi lang tungkol sa gusali. Ito ay tungkol sa pananagutan sa tao. Kung ikaw ay arkitekto, tandaan mong bawat guhit mo ay kaakibat ng buhay. Kung ikaw ay kliyente, huwag matakot magtanong dahil karapatan mo ang maging ligtas. Hindi lahat ng arkitekto ay ganito. Marami ang tapat, marami ang may malasakit. Ngunit para manatiling marangal ang propesyon, kailangang ituwid ang mali at manindigan para sa tama. Sa mga kwentong ito, malinaw ang ilang mga hindi profesional na mga gawain. Ito ay mga gawaing sumisira hindi lamang sa proyekto, kundi sa dignidad ng propesyon. Sa katunayan, ang tunay na arkitekto ay hindi nagtatago.